Siya si Tatay Inyo, 62 taong gulang. Dati siyang masigasig at masipag sa paghahanap buhay. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, siya ay nakulong sa Mandaluyong. Doon, ayon sa balita, siya ay binugbog. At mula noon, nagbago ang kanyang pag-iisip. Hindi ka na gumagamit? Hindi na. Ilang taon na? Isang taon. Bakit ka na pagamit eh? Wala ka na ng pang-tustos Binigay ba? yun ni Bibigyan. Sodo. Pag binigay, gamit ka. Tapos nung nakulong po yan, binugbog yata ako sa kulungan. Medyo parang nasira-sira naman. Samahan niyo kami alamin ang kwento ng pamilyang ito. Mga kalingap, welcome back sa ating channel. So today ay January 15, di ko na ako alam. Pero magcha-charity vlog po tayo ngayon. So buong araw ay sasakupin po namin nila Deans. Magcha-charity tayo ng 2 to 3 charity. So mag-grocery lang po kami ngayon. At mag-iikot tayo, maghahanap tayo ng mga scouts. Si Kuya Brooks daw po ay merong kita sa atin. So, humihingi rin po ng tulong sa akin si Kuya Brooks para sa mga dati niyang beneficiary, kung pwede daw pong dalawin natin. At syempre, mamimigay tayo ng groceries as usual. Ayun lang po muna ang ating kayang ibigay. Mamimigay tayong groceries at saka bigas. So, kasama natin ang daddy ni Deans and yung tita po niya. So, samahan niyo po kami kasi gusto po nilang ma-experience yung ginagawa namin ni Deans and makita. Kaya isasama po natin sila. So, samahan niyo po kami, mag-grocery muna tayo. Kuya Brooks and si Tita Elena sasama sa Scout ng Bulilit, oh. Samba. Di naman pang scout yan, girl! Akala ko, Ha? Saan ka pupunta? Jump. Sila tita nagmamine. Ito, mine na daw ni tita yung pink na Adidas. yan? Okay. Ano mga barangay baga? Gusto ko yung mga yung surf. Ano ba to? Maraming Surf and turf? mga t-shirt saka mga shirt pambahay. Hindi yung yung Yeah, board short. yeah. Ang board short kasi ganito ka-iskilan. Ayaw kasi naman. Ay, wala pa tayo. Meron, Wala pa lang. parang may nakita ko doon. Ha? May nandito. O, halika, boy. Sabi yung anak mo. Halika. Ito ba yung kumakanta? Ikaw ba yung marunong kumanta? Ay, hindi. Asa pa? Kumakanta siya. Siya yung kumakanta, di ba? Ikaw ba yung kumakanta dati? Kumakanta siya eh. Di ba siya yun? Anong pangalan mo? Reyes. Anong pangalan niya, tay? Reyes. Inyo. Reyes. Inyo, tay. Ilan taon na siya, tay? Di ko alam. Kayo, tay, ilan taon na po? 41. 41, tay? 41 pala sa tatay. Ang alam ko, 50 plus ka baga? O ano, hindi mo na alam, nakalimutan mo na. So, di ba ka tama sinabi ng asawa mo na ikaw galing sa loob ng kulungan? Kulungan, sa loob ng Mandaluyong, sa Mintal. Hindi ako sa mental. Oh, sabi niya sa akin Sa ay- baboy. Kulungan ng baboy talaga? Sa tabi. Wala ako dito sa... So, hindi ka nakulong sa ano talaga? Wala. Sweet. Dahil sa kulungan ng baboy. Dami kami. Sa kulungan. Sa ganto. Okay. Ilang taong ka na nawala dito sa inyo? Sabi matagal daw. Taon. O, ilang taon? 5, 6, 7. 7 taon. Yung mga anak mo, mga maliliit pa yan. Sila. Malalaki na. Ba't ilang taon na ba ito? Anak ko, si... Sa Manila, nagbunso ko. Bali, sino-sino kayo dito, tay, sa bahay? Ha? Sino pong kasama niyo sa bahay? 2 lang kami. 7 lang anak ko. 7. Ito. Asan po yung ibang anak niyo, tay? Ano doon sa simbahan? Kasala po. Bali, ang kasama mo dito, tay, siya lang po. Wala
May isa pa po. Pero nauwi man siya dito, nasa labo. Uwi mamaya, Asawa niyo tayo. Pilay yan, ano. napilay siya. Ano nangyari? Pa. Nadapa? Nadapa. Aso. Nakagat ng aso tayo. Naku, kawawa naman. Nakagat pa ng aso. Paano yung pangkain nyo dito araw-araw tay? Saan kayo kumukuha? Nabubili. Pag-nabubili senior ko. Bibigyan kami senior. Mataba to dati, ay no. Mataba to. Nagkasakit ba ito? Nagkasakit? Ah, taba-taba nito. Ako, walang 5 araw dyan. Pero di ka na gumagamit. Ha? Di ka na gumagamit. Di na. Ilang taon na? 1 taon. 1 taon. Bago lang. Bakit ka na pagamit? Di wala ka lang ng pang-tustos Bigay ba? yun eh. Ah, bibigay. Solo. Pag binigay, gamit ka. So, ngayon, adik ka pa rin. Di na. Hindi po natin makausap sila tatay ng maayos kasi wala si nanay. Si nanay po kasi talaga ang nakakausap nila Kuya Brooks dito. So si tatay at saka si kuya lang ang lagi nandito sa bahay. So wala silang kasama. Ilang taon ka na? 10. 15. Anong trabaho mo? Wala po, lambay. Saan kayo kumukuha ang pangkain? Hindi po yung palay. Sa palay Ni, daw. ni. So ngayon mga kalingap, may mga dala tayo sa kanilang groceries. Ito tinapay, may bigas, at syempre meron din po tayong mga delata dyan. At saka mga biskwit. Tay, may mga dala Dalawa. kami ditong groceries ha, para ilang araw di kayo mamumroblema sa kakainin nyo. Ah, bakit? Tapos ito tay, may Ano mga nangyari? sabon din pang laba, at saka, oo. Ayan tay. Tsaka Ito, mga noodles. may mga nilata pala dito, tsaka mga yan o. Ayan, biskuit. Oo. So, kamusta naman yung araw-araw na pamumuhay niyo dito, tay? Kamusta naman po kayo sa araw-araw? Okay naman. Ay, malaking tulong sa kanya ito. May kuryente po kayo? Meron. Paano po ang bayad ng kuryente? Sino po nagbabayad? Ano ba ito? Kasama ba ito? Hindi. Anak ko. Kasama ito? Sinusuportahan po kayo ng anak niyo, tay? Hindi ko alam eh. Kasi meron na dito. Ayan, wait lang. Kukunin ko lang ang mic kay Kuya Brooks kasi maririnig po ninyo. So, may kuryente kayo dito, tay. Binabayaran naman po ng anak niyo. Okay naman po kayo pag maulan, tay, hindi kayo binabaha? Baha yan. Nagtindig ako. Baha. Paano yun, tay, pag binabaha? Saan kayo tumutuloy? Doon sa loob. Dito, tay, di naman abot. Ikaw, anong nag-aaral ka ngayon? Ba't di ka nag-aaral? Ayun, ano po? Ayaw mo na? Kahit may magpaaral sa'yo, ayaw mo? Ayaw na mag-aaral. Bakit, tay? Ayaw na. Okay lang sa'yo, tay, na di siya nag-aaral, walang trabaho. Kahit may magbigay ng trabaho, tay, gusto mo kasama mo lang po siya. Para may kasama din si tatay mo. Ayan, may dumating daw po na isa pang pong kapatid nila. Ilan taon ka na, kuya? 23? Ilan po kayo magkakapatid? 11 kaso patay. 11 pala. 11 daw po sila magkakapatid. Pang ilan kayo, kuya? 8. Pang 8, 23. 62 yata, 60. 62 na si tatay. Si nanay niyo po? 56. 56. Bali dito, kuya, kayong tatlo lang magkakasama? Hindi, mga nagsimba lang po sila mga. Nagsimba. Pwede pala mamaya. Oh, Nagtatrabaho ka, kuya? minsan po. Ay, galing po ako sa tracking. Yun. May dala po kaming groceries sa inyo, kuya, ha? Pandagdag tulong. Bali, paano yung panggastos nyo dito araw-araw? Dun sa mga kapatid po namin minsan nagpapadala din. Nasusurvive naman po. Survive. Nakakain naman ng 3 beses sa isang araw. Nakakain. Si tatay, kamusta naman na po? Pero minsan po, inaabot po yan ang sakit niya. Anong sakit ng tatay? Kasi nagagalit. Ay. Hindi po, Ano? yung parang ano siya. Ayaw niya nang inaano siya ng mga anak niya minsan. Minsan Dito ako yun. nagtatali. Ibig sabihin, Maano siya, parang mainitin ang ulo minsan. ano yung dati niyang sakit? Meron ba? Nagkaano po yan, nagkasakit yan nung simula nung makulong. Okay. Tapos nung nakulong po yan, binugbog yata po sa kulungan. Medyo parang nasira-siraan ng ulo. Dinala sa sa Mandaluyong. Ano siya, mga ayun. 11 years siguro. Mabuti po, alam mo, kita mo ko si Konti. Anong karanasan ng tatay mo dati na nagkakaproblema pala sa pag-iisip?
ano na lang po yun, nung nakulong na lang siya nagkaganyan. Paano niyo po nauwi si tatay dito? Paano siya nabalik? Nung sabi nung nasa mental, yung pinaka-doktor niya, okay naman na daw po yung karamdaman niya kaya inuwi na dito. Pero nung mga naubusan na siya ng gamot, medyo nagbabalik-balik yung niya, yung sakit. Pero ngayon okay naman na, nainit lang ulo niya minsan. Pag sinusumpong po ba si tatay, nananakit? Hindi po, sige lang siyang salita. Salita. Hindi naman po Lilinawin lang natin mga kalingap kasi kanina si tatay kausap natin. Ang sabi niya na gagamit daw po siya ng Bawal na pinagbabawal na gamot. So ito, kakausapin natin po yung isa sa mga anak niya para malinaw. Kasi syempre yung viewers natin baka magtaka din. So tama po ba gumagamit si tatay? Sabi niya po kasi kanina, nagagamit daw po siya May ng... nagkaganyan lang po yan simula nung makulong. Pero ba't po siya nakulong para alam ng mga nanonood? Kaya po siya nakulong. Mahilig po siya dati manakit ng anak sa kaasawa. Kaya pinakulong nung isa naming panganay. Pero hindi siya gumagamit, wala talaga. Hindi po yan nagamit. So si tatay kaya parang nawala siya sa pag-iisip dahil sa kulungan daw po, parang binugbog siya doon ng mga nasa loob. Kaya parang si tatay medyo hindi na po siya wala na sa wisyo. Oh, di matanong ko lang din, nasa Mandaluyong, di ba? Opo. So doon kayo dati nakatira. Hindi po, dito na po talaga kami nakatira since birth dito na. Kaso nung nakulong po siya, 1 year siya sa dahit tapos binugbog doon. 11 years siya sa Mandaluyong. Oh, pipiro. Grabe, ang tagal. Grabe naman. Buti may contact pa rin kayo sa kanya kahit ang tagal. So isang taon sa diet, binubugbog siya. And then, dahil inisip yung mga pulis na siya ay mayroon ng problema sa pag-iisip. Oo, binugbog po yan ng kapwa niya preso dati doon sa dahit. Kapwa preso pala. Sorry, no? Hindi pala pulis ang bubugbog. Kaya Mga nag-decision kapwa yung mga preso. polis na na lang sa mental para maingin. Tapos doon sa mental na yan, naging 11 years siya doon na natili. Hindi pala, pero Paano si tatay ngayon, kuya? Naaasahan mo naman o inaalagain siya? Hindi naman po, okay naman po, nakakapagluto naman siya. Kaya naman, di na gaya ng dati talaga. Yung kapatid mo, kuya, kamusta naman? Di daw siya nag-aaral, di din nagtatrabaho. Paano siya? Special po yan. PWD. Kaya pala. So, yung isa po anak ni tatay, ayan po. PWD po siya. So, di po siya nakakapagtrabaho, di na nakakapag-aral. mabuti mo dito dumating, nakita ko sa labas. Ano pangalan mo? Reno Reyes po. Oh, mabuti naman. At dahil paliwanag niya, no, so wala ka pang pamilya? Wala pa. Mabuti no. So dito ka na nakatira? Pero nung dito ako dati, hindi kita nakikita. Nasa Maynila po ako nagtatrabaho. Ganun. Trabaho So, ko dati sa Maynila ay tracking sa simento. Bakit ka napapunta dito? At bumalik? Gawa nga daw po na nagwawala siya minsan ay. Kaya So, ikaw lang yung may ano? may Wow. So ngayon, ilang month na rito sa lugar mo? Dito sa diet? Simula nung mag-uwi pa ako nung October. October. So anong sideline? Para siyempre sa araw-araw, kawawa naman. Dito sa Saka, nakikita niyo. Yun ang ano mo. So ayun, mabuti may dala kaming pangayuda galing kay Kalingap Hana. Ito, Thank you. siya yung nagbablog sa inyo ngayon, no? So, nakakawa, no? Gusto ko lang malaman, kuya, syempre 23 years old ka na, di ba? Syempre may sarili kang pangarap sa buhay. Ano ang pangarap mo sana sa buhay? Wala naman ako. Nag-ano lang po naman ang pangarap ko ay maging driver na lang din. Okay naman. Kontento ka naman, kuya, kung anong meron. Anong pangarap mo sana kay tatay, sa mga kapatid mo? Yung maano lang po sila dito, matulungan dahil sa yun, tulad ng bahay, sira-sira na din po. Kaya, tapos yung karamdaman din nila, minsan, may sakit, payat na din. Si nanay po, kamusta naman si nanay? Nasa simbahan sa Labo. Pilay daw po si nanay, tama? Pilay, nadapa daw po. Kaya Sabi na nandun sa tangaso. Hindi po. Natakot daw po sa aso, kaya nadapa. Bali, gusto ko lang malaman, kuya, gaano kahirap yung sitwasyon mo na syempre parang ikaw ang tumatay yung nanay at tatay sa mga magulang mo ngayon eh. Okay ka naman ba o kaya naman? Kaya naman. Kahit pa paano. Kakayanin, no? Syempre para sa magulang mo. Ayan, kuya, may dala kaming mga konting tulong sa inyo. Sana kahit paano makatulong. Syempre, di lang naman yan ang una huling tulong namin sa inyo. Babalikan namin kayo para makamusta din. Buti nasaktuhan namin na nandito ka. Anong oras po ang trabaho nyo? Wala po, ka-out lang po sa Danau. Wala ka ng trabaho ngayon. Nung tank pa ako nag-ahon. Nag-out. So, kuya, anong message mo sana
sa papa mo, kung sakaling nasa maayos pa siyang pag-iisip, anong gusto mong sabihin sa kanya? May hinanakit ka ba sa mga magulang mo? Wala naman po. Kasi lumaki din naman po kami kahit paano nung 12 Maayos. years na wala siya. Kumbaga nasanay Hindi naman kami ni naman. mama kahit. Wala ka namang hinanakit or galit sa papa mo. Pero, Anong gusto mong message sa kanya? Pampalakas ng loob? Sa magulang mo, sa mama mo, baka mapanood niya to. Sa mga kapatid mo na tumutulong sa inyo, anong gusto mong sabihin? Laban lang sa buhay kahit mahirap. Kakayanin. Kakayanin, syempre. Tsaka huwag ka mag-alala, kuya. Minsan dadalaw pa rin kami sa inyo para magbigay ng groceries. Nilapit ka sa amin ni Kuya Brooks para nga makatulong sa inyo. Mm. So, sige Kuya Brooks, may sabihin ka. So, ang masasabi ko baga dito sa tatay mo, no? So, ganun pala ang sitwasyon niya, no? So, di ka ba naiyak nung siya ay sa sitwasyon na nandun sa kulungan na sabi mo nga, mayroon na siyang something dun sa pag-iisip niya? Dahil dun sa Masakit din nangyari, po, kaso- may sakit talaga. Masakit din po. Kaso So, kailangan din Nung tanggapin. pagdating niya dito, pagbalik niya dito, after 12 years, halos 12 years na baga, natuwa ba kayo na dumating po. siya o parang nagsisi kayo na bumalik pa? Hindi po, masaya po dahil bumalik pa din siya sa Dahil sabi mo kanina, nabubugbog ng mga anak at asawa. Di ba? So, para sa mga anak, masamang tatay ba gayon? Pero, Siyempre po, sa tagal po ng panahon, siyempre inisip ko lang sa din po bagay namin. ng- baka- Tanggap niya. Napakabait na anak. pero, ang maganda dito, Kalingap Hana, bumalik ang tatay niya rito. No? Na alam niya na tanggap niyo siya, tapos siya natito pa rin. No? So, kahit ano mangyari, buo kayo at tatay mo pa rin siya. Ayan, yun ang magandang ugali mo. Anong advice mo kay Kuya, Papa, bilang anak na wag sukoan ng magulang? Syempre, ako message ko kay Kuya, syempre, na pa-proud po ako sa kanya dahil syempre hindi lahat ng anak kayang gawin yan sa mga magulang nila. Hindi niya sinusukuan ng tatay niya at sa kabila ng nagawa ng tatay niya sa kanila po, syempre nandyan pa din siya, hindi po niya tinalikuran. Kaya laban ka lang, Kuya. Lahat po ng ginagawa niyo para sa magulang niyo, babalik yan sa inyo. Ayan, no? So, yun, lalo kaming nagpupursigi ni Kalipana na balikan kayo dito. Thank Dahil you. sa kwento mo, sa totoong kwento mo, so na-touch kami. Buti na lang nakita kita, tinawag kita kasi para alam namin yung katotohanan kasi ikaw yung parang mas matino kausap. Hindi ibig sabihin na hindi sila matino. Hindi, may problema May po problema kasi talaga. sila Social tatay. po kasi yan, kaya di din niya naintindihan yung sinasabi minsan nila. Okay, tama. Eh, wala ang mama mo ay. Malay mo, pagbalik namin, kasama na dito si mama mo at mga iba mong kapatid. No? O, kasi alam ko may kumakanta baga sa Tuwing inyo. kailan po ba ang off mo, Kuya? Hindi po, simula po ngayon, dito na lang ako. Okay. Kung sakali naman babalik kami next month o kaya last week ng month, nandito ka lang naman. Sige po. Ayan. Pareng Dinis, ano masasabi mo sa sitwasyon na nakita mo ngayon ang mga kwento, narinig mo, ang sitwasyon, no? Si Tito. Kita mo, yan. First time ni Titong Ay, makasama pero po sa ating parang bagay na channel. rin ito. Siyempre, paring Brooks, parang nakakadurog din ang puso kasi parang talagang medyo mabigat kasi parang titignan mo yung place nila, parang ang hirap huminga, ang hirap ng buhay. Samantalang, siyempre, yung iba, kahit papano, magaganda yung kanilang buhay, pero meron pa pala tayong mga Babayan. kababayan na ganito talaga sobrang salat sa buhay. Ito, no? Ito yung sinasabi ko kay Hana na puntahan natin yung dati kong beneficiaries. Ito na, isinama ka namin para makita mo ang sitwasyon ng ating kababayan. So, ito nga, nakita mo naman, no? So, hindi din biro bilang anak o tayo may mga anak tayo na meron silang magulang na dumaan sa ganong sitwasyon na biro mo naman, ano? Bilib ako sa kanya kasi Bilib tayo sa kanya, oh. biruin mo, ito yung pinapastoran mo, ito yung mga kapatid mo na talagang pinagtiyagaan mo din dahil syempre pamilya mo yan, di mo naman sila pwedeng baliwalain, di ba? Saka hindi lang yun pati. Galing Maynila, may trabaho. Kaya nga Tapos nung nalaman niya ang papa niya may problema nga at na-hospital ba? Alam mo na-hospital eh. Pinuntahan niya at dito na siya talaga hanggang ngayon para lang maalalayan niya ang kanyang tatay at mga magulang niya. Iba Kaya yung nga, kapatid.
Kaya nga believe din ako sa kanya, paring Brooks, kasi hindi ko matatawaran yung kanyang pagmamahal sa pamilya. Thank you. Kasi Iba pa yan, wala talaga- na yan, iwanan na yan, Oo, bahala ka kasi- sa buhay niyo. Oo, kasi Mm. kasi may sarili ka ring pamilya. Siyempre, kumbaga, Hindi, binata daw siya. binata ka. Mabuti naman ito binata. Buti naman binata ka. Pero kahit nasawa siya, siguro may puso talaga siyang patulungin sa magulang. Hindi pa rin mawawala yun. Tsaka isa pa, paring Brooks, gusto ko lang din sabihin sa'yo, me personally, Okay? lalo na kay Kalingap Hanga, Kalingap Hana na medyo nakaka-proud din kayo kasi hindi naman biro ito, hindi nyo obligasyon, so ito'y galing sa puso. Kung ano man yung ginagawa ninyo, yung pag-share ninyo, yun. Ayan. Thank you, thank you. Siyempre, salamat tayo sa Medyo mga viewers natin. medyo mabigat. Nayak si Brandis. Oo nga, grabe. Totoo yun, no? Nakaka-touch yung kanilang pinagdaanan. Yes. So, Christ akala Day. nga namin, wala kami madadatan dito. Kasi lang, alam mo, kung di ka dumating, magulo ang aming vlog. Yes. Magulo ang kwento. Opo. Mapanood din yun, ma'am. Ayun. Ayan, ang pangalan? Reno Reyes po. Ayun, palayaw lang, pangalan. Ino po. Ha? Ino. Ano ibig sabihin ng Ino? Hindi po alam kung at yun. Di mo alam yun. Pero Ino ang pinapalayaw. Si Ino. Thank you, Ino. No? Tuloy mo lang kung ano yung nakasimulan mo sa pamilya mo. Yung pagmamahal mo, huwag mo aalisin. Ayan, o. Kasi sa tingin ko, ikaw na lang talaga yung future ng pamilya mo. So, lakasan mo yung loob mo. Maraming Kuya Brooks, maraming Kalingap Hana na bubukas ng pinto para sa'yo. So, buti ka din sa, sa contraction. Para ganun. Yes, oo. Sanay ka din, no? Sa tracking talaga. Nanggaling po ako ng construction noong 2018 sa Batangas. Sanay ka din dyan. Ay, mali natin, di ba, no? Basta magtrabaho. Yes. Ayan, ano yung Hana? Kalingap Hana. Thank you kay Tito Dennis, syempre, and kay Tita Jeje. Sinamahan po tayo nila dito. So, si Tita Jeje nakakwentuhan ko po dun sa likod ng camera at awang-awa po sila. Kasi first time po nila, syempre iba po talaga ang pakiramdam mga kalingap pagka napapanood lang natin sa actual talaga. So, kuya, tuloy mo lang. Sobrang proud kami sa'yo sa mga sakripisyo mo sa buhay, sa pagtatrabaho mo, at syempre, pag-aalaga mo sa magulang mo. Hindi na po natin patatagay. Okay lang po ba na silipin natin yung bahay? Pakita po natin sa kanila. So, ayun mga kalingap, papasilip lang po natin yung bahay para makita nyo po yung sitwasyon nila dito kasi ang dami po nila dito tapos yung bahay po nila ganito lang. So, dito ko na rin po tatapusin ang ating vlog. Di na po natin papahabayan. Kakausapin lang po natin sila ng masinsinan. So, maraming salamat po sa mga makakita na itong vlog, guys. I-share and like nyo po ang ating mga vlog para po syempre mas madami makakita at makatulong po sa kanila. So, maraming salamat po and God bless us all.